China's People's Liberation Army will intensify its troops training and enhance its combat readiness as they're determined to fight against any movement of Taiwan's independence. On Tuesday, Taiwan drove away a Chinese Coast Guard boat that entered waters near its sensitive frontline islands. China's People's Liberation Army will intensify its troops training and enhance its combat readiness as they are determined to fight against any movement of Taiwan's independence. When China-Taiwan tensions continue to mount, China isn't hiding its intentions. It claims self-ruled Taiwan as its own territory. Taiwan that China will attack it someday at a tense time for that whole region. Tumitindi ang friksyon sa pagitan ng Pilipinas, United States of America, Taiwan, laban sa China. Lalong higit ang mga mamamayan ng Taiwan ay inihahanda nila ang kanilang mga sarili para sa anumang oras na paglusob ng China sa Taiwan. Atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Ika pa, sa isang ulat mula sa Al Jazeera, inihahanda ko ang sarili para sa giyera ng China laban sa Taiwan. Ito ang banggit ng isang mamamayan sa Taiwan. Isang mamamayan kasi ng Taiwan ang kumuha ng armas sa paghahanda para sa kanyang paniniwalang malapit na mangyari ang Chinese invasion. Inaasahan ko na lulusubin ng China ang Taiwan sa pagitan ng 2025 at 2027. Sabi ni Wu Jinkong, isang taga Taoyuan City at tagagawa ng sofa. Ang mga reserbasyon ng pagkain na ito ay kayang panatilihing sapat para sa aming pamilya ng 20 na araw hanggang sa isang buwan. Nag-imbak siya ng pagkain, sumailalim sa pagsasanay sa paggamit ng armas at nagkaroon ng lingguhan na pagtitipon kasama ng kanyang civil defense group kung saan nagbuo sila ng kanilang mga kasanayan sa pag-survive. Iniulat ng lokal na media sa Taiwan na may halos kalahating milyong tao ang voluntaryong nag-enlist sa civil defense training. Isa na dito ay si Wu. Kapag dumating ang giyera, magiging mahirap, sabi pa niya sa ulat ng Al Jazeera. Ang takot niya ay baka hindi magiging sapat ang Taiwanese military at reserve forces upang mapanatiling depensahan ang sariling bansa laban sa military invasion ng China. Kahit nag-organisa siya at ang kanyang mga kasamahan para sa pagsasanay sa gera, kailangan mong magsimula ng maraming taon bago ito mangyari talaga, dagdag pa ni Wu. Bagaman marami sa mga Taiwanese ang naniniwala na ang retorika ng China tungkol sa pagsasama-sama ay nanatiling malayong panganib, umigting ng malaki ang tensyon sa pagitan ng Beijing at Taipei sa nakarang mga taon. Naniniwala si Wu na ang pagpapaigting ng kanyang koneksyon sa kanyang mga kasamahan sa pagsasanay ang magiging proteksyon para sa kanya, sa kanyang asawa at sa kanyang 3 taong gulang na anak kung sakaling magkaroon ng emergency. Sa pagiging bahagi ng isang grupo tulad nito, naalala ko ang aking layunin, ika pa niya. Kapag dumating ang giyera, mayroong kaharapang ipaglalaban. Mga kaibigan, ang mga giyera ay umatikabu at wala tayong kasiguraduhan kung kailan ito magsisimula. Ngunit naniniwala ako na ito na ang simula ng katapusan ng mundo na ayon din sa banal na kasulatan. Kaya naman, ito ang binabanggit ng banal na kasulatan. Lucas 21 verse 36. Kahit maging handa kayo sa lahat ng oras, lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng kalakasan upang makaligtas sa lahat ng mangyayaring ito at makaharap kayo sa anak ng tao. Malapit na ang oras ng pagdating ng ating Panginoong Diyos. Maghanda tayong lahat, mga kaibigan. Idalangin natin na magkaroon tayo ng kalakasan at kaligtasan sa lahat ng mga nangyayari sa ating paligid ngayon. At kumapit tayo sa pananampalataya sa ating Panginoong Diyos ng mahigpit. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat, kaibigan, sa iyong panonood. Tayo'y manalangin. Ama naming banal, makapangyarihan naming Diyos, tunay nga po, Panginoon, na ang aming mundo ay nasa bingit na ng kanyang katapusan. Tulungan kami, Panginoon, na may handa ang mga sarili, magkaroon ng matibay na pananampalataya sa inyo, na sa aming pagkapit, Panginoon, kayo po ang humigpit na kumapit sa amin, sapagkat hindi po namin alam kung kailan kami makakabitaw. Ngunit aasahan po namin, Panginoon, na lagi kayo nakakapit sa amin, anuman mang mangyari, na hindi nyo kami hahayaang bitawan. Tulungan, Panginoon, ang bawat bansa na magkaroon ng kapayapaan
at naway magkaroon ng kapayapaan sa aming puso ngayon. At salamat Panginoon sa inyong pong pagmamahal sa amin. Ito po ang aming samot-dalangin. Patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkasala sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.